Well, purihin ng Panginoon. Salamat po sa mga sharing ngayong gabi tungkol sa chief qualities of leadership o leaders, lalo na sa first part nito tungkol sa mga diakono. Mukhang naunawaan nyo naman yung tungkol sa leadership ng New Covenant. Meron lang mga pagbabago na katulad ng ipinakita sa inyo. Pero talagang the best talaga na i-restore yung standard. Naniniwala ako na sa kapabayaan nga ng tao, ang banal na espiritu talaga ay hindi nakakakilos. Malala ko yung panahon na sa chapter 6 pa lang ito ng Aklat ng Gawa, ay nung maghanap sila ng diakono, hindi ko alam kung nilimitahan nila sa 7 o sadyang wala silang mahanap. Ang isang bagay na nakita ko pa doon sa paghahanap ng maglilingkod sa mga babaeng balo sa panahon na yon, ay isang tao ang napasama doon na sa tingin ko ay siya yung tinatawag na doon sa dalawang iglesia, yung Nicolaitan, yung katuruan tungkol sa Nicolaitans. At nakikita ko doon si Nicolas na nandoon sa chapter 6 nung sila ay naghanap ng mga diakono. At ito ay mukhang nakapandaya. Hindi nila nakita na si Nicolas na ito ay mukhang nandoon yung kanyang pagiging parang prominente. Kung pag-aaralan niyo yung buhay niyan, mula sa isang grupo, lumipat sa pagiging Judaismo hanggang sa naging Kristiyano. Ang point na nakikita ko doon ay mukhang napakabilis niya na magbago. And dumating sa punto na sa kanyang malamang ay pagiging prominente ay nairekomenda siya na later on kung titignan ninyo ay hindi nag-thrive ang kanyang pangalan. Later on pagdating sa aklat ng pahayag, yung dalawang iglesia ay nakitaan ng tinatawag na ah, teachings of Nicolaitans. Siya yung nakikita ko na parang ito hindi ako sigurado para makita nyo na ayokong i-close ito, pero siya yung nakikita ko na parang ganun nga yung pagiging pinapairal, yung pagiging ah, prominente o kaya ay parang meron siyang quality na parang artista. But anyway, mga kapatid, ang problema doon ay nakapandayan na siya sa panahon na yan. At nakikita ko rin yung mukhang nahirapan sila na maghanap na talaga ng mga maglilingkod, kaya nangyari yung bagay na yan. So, ang isang punto ay napakabilis na parang nag-deteriorate ang pagkilos ng banal na espiritu. Hindi yan kasalanan ng banal na espiritu, kundi kasalanan ng mga tao na hindi lang talaga siya makapagtrabaho sa mga tao na hindi talaga nagpapatuloy na nagpapasakop sa kanya. I mean, yung pagiging submissive, yieldedness sa banal na espiritu. Alam naman natin na nabanggit yung talata kanina na be filled with the Holy Spirit. Do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Yun yung sabi ni Pablo. Anyway, so meron pa tayong isang video kaugnay sa bagay nito tungkol naman sa elders at makikita rin natin. Pero maganda yung mga napakinggan ko sa inyo na hindi na kailangan ng mga titulo
na siyang pinapairal ng marami. Actually, yun ay nagkukos ng parang pride, sign of being worldliness. Marami sa inyo ay nakarating na rito sa bahay, wala kayong nakitang mga sabit dito sa mga ah, anong tawag dito? Mga titulo-titulo katulad ng mga diploma. Meron po ako actually, meron naman akong masteral, meron din akong doctorate. At siyempre bilang naging author ay ang dami pa ring mga ilan diyan pero mukhang nakatago lahat. Hindi ko alam kung nakatago o napagtatapon na. Ah, meron akong gusto i-share sa inyo, no, mga kapatid, dahil ito ay mukhang ah, warning sa akin. Hindi ko alam kung iti-take nyo rin na warning, pero kanina nga paggising ko ng bago mag-alas 4 ay pumasok sa isip ko yung nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi ko, bakit palagi na lang baha, 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 baha? Lindol. Well, ang pumasok sa isip ko doon ay yung nasa Lucas Kabanata 17, talatang 26 hanggang 29 na ipinangaral ng Panginoon ang kaganapan sa panahon ni Noe. At gusto kong i-recite yon sa inyo na sabi doon, just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark and God sent the flood and destroyed them all. And then sinabi pa niya, and just like in the days of Lot, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, buying, selling, erecting buildings, until the day Lot left Sodom and God sends the fire and destroyed them all. Pero ang parang iniremind sa akin ng Panginoon dito sa panahon natin, lalo na paparating na naman na bagyo, ay nagdudulot ito ng baha. So alam natin na hindi naman nagugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Ang pangako ng Biblia ay apoy naman. Pero it doesn't mean na hindi na kayang gamitin ng Diyos ang mga kalamidad na katulad nito. Actually, pag napag-aralan nyo yung The Wrath of God, na isa sa mga video ng theology na exposition tungkol sa Diyos, yung kanyang puot, ay ginagamit niya ang mga kalamidad, siyempre para gisingin ang tao. At mula dyan sa pag-remind sa akin ng Panginoon, naalala ko yung nagpunta ko sa PSA noong, I think, Martes. Ay tumayo ako sa bus, nakatayo ako, punong-puno yung bus, at kitang-kita ko ang mga tao, grabe talaga, halos lahat ay nagsiselfone, nanonood ng kung ano-ano ang mga pinapanood. Nakikita ko dahil nakatayo ako. Ah, nare-remind ako sa sinabi ng Panginoon na yung actually ang point niya doon sa sinasabi niya sa aklat ng Lucas ay yung naging busy ang tao na hindi nila namalaya ng baha. At ang nakikita ko rito sa kapanahunan natin, I think God is reminding us na this is the day na katulad sa panahon ni Noe, people are so busy. Kaya ko inuna yung kabisihan ko kanina dahil gusto kong makita nyo na ang dami talagang trabaho sa mundong ito na kung hindi tayo maging maingat ay baka mawalan ng lugar ang Panginoon. Pag binasa natin doon sa Genesis chapter 6, I think verse 5, hindi ko alam kung eksakto itong verse ko. Ganito ang sabi,
Genesis chapter 6, verse 5. Sabi niya, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of human's heart was only evil at that time. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo itong nasa aklat ng Genesis, ang hirap aninagin na nakita ng Diyos ang tungo ng puso ng bawat tao ay masama. Pero inireveal ito sa salita ng Panginoon nung sabihin niya, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Doon hindi niya na sinabi yung sinasabi ng Genesis na masamang ginagawa ng mga tao. Ang sinasabi ng Panginoon doon ay yung lehitimong kailangan ng tao ay nagpahamak sa kanila, at ang nakikita ko doon ay yung nawalan na ng panahon para sa Diyos. At kung tingnan natin ang ating kapanahunan, talagang mukhang nawawalan na ang tao ng panahon sa Diyos. And I think God is reminding the people na they can lose everything. O kaya maging tayo, God is reminding us that we can lose everything para lang sana kunin ng Diyos ang atensyon ng tao. Yan ang parang pumapasok sa isip ko kanina nung pagdilat ko ng mata ko ay na-remind ako na ano kaya ang dahilan bakit nangyayari ito sa aming kapanahunan. Kahit saan ka bumaling, may baha, may lindol, pero ang katatapos lang ay baha na hindi mo sukat akalain. At yun nga ang parang nire-remind sa akin ng Panginoon na it is because the people are so busy. And alam niyo mga kapatid, natural yan sa mundong ito. Sinabi yan ng Panginoon just like in the days of Noah, it will happen. And it is happening na talagang ang tao ay napaka-busy sa mga kaabalahan. Pero ang tinitingnan ko diyan ay tayo na nagsasalita tungkol sa New Covenant, meaning mga kapatid, dapat ay alam natin na ito ay mas malaking pananagutan ang ating kinaroroonan, claiming to have the Holy Spirit, and then maging maingat tayo na baka it's more on presentation ng ating ginagawa sa ating mga participation dito. Maganda yung ating sinasabi, pero baka tayo ay hindi naman talaga ganon. And it becomes pretensions. At ang nakikita ko diyan ay sapagkat napaka-busy ng marami na minsan yung cellphone ang talagang nakikita kong grabe ang hatak sa tao na pakaingatan natin. Alam niyo, maraming mga bagay na matutunan diyan, pero nakikita ko ang tinuturo ng cellphone sa atin ay shallow. Meron tayong mga napapakinggan ng mga preacher diyan, merong magaganda. Most of them ay very short. Talagang maganda dapat kasi napakaiksi nun Pero ang puntos ko diyan ay parang baka mamaya we are talking about the New Covenant, pero consumed din ng ating puso't kaisipan sa mga bagay na nagaganap sa mundong ito. So maging aware tayo na in the New Covenant, mas mabigat ang pananagutan ng tao. Sapagkat sabi ko nga, ang old ay, kung titignan ninyo, talagang pinaparusahan sila ng Panginoon. Pero ingat tayo na baka sa ating kapanahunan ay nagpapatuloy lang tayo sa mga bagay na hindi na tayo magising na kailangan nating umayos sa ating mga buhay. So, ang nais ko sabihin sa inyo, maging maingat kayo sa inyong mga cellphone na kumokonsumo ng ating panahon. Baka yung ating mga Bible reading ay Bible reading lang para sa presentation. Alam nyo, nag-check si Brother Joseph ng inyong mga Bible reading.
hindi ko alam kung talagang meron pang mga bago na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa bagay na yan. Ah, hindi ko makita. Marahil nadala ko doon sa ginagawa ko sa kabila yung aking sinusulatan kaninang umaga sa mga ibinibigay ng Panginoon sa akin. Ito ay mga hindi galing saan-saan, kundi sa meditation ko sa salita ng Diyos. Anyway, mga kapatid, ang ano ko dyan ay maging gumising tayo na baka itong mga napapakinggan natin mga balita tungkol sa baha ay nagpapaalala sa kabisihan ng tao na sinabi naman ng Panginoon na mangyari sa mga huling araw na ito. So maging aware tayo. Let's pray. Pero alam nyo, ang mostly na prayer ko ay magising talaga ang mga tao sa kanilang kalalagayan na sobra rin ang pagiging relihiyoso ng Pilipinas. Pero tingnan nyo ang Pilipinas, talagang wala, parang yung mga ilang politiko natin, hindi ako naniniwala na yan ay mga totoong kwan. Ah, na- Nakakaharap ko yung isang senador nung mga panahon na mga ilan nung kasama pa ako doon sa malaking grupo rito sa Taguig. Dahil laging nandoon siya, ilang beses ko rin nakaharap. Pero parang magaling siya, but it's all on in the head. Hindi talaga yung mga kapahayagan ng Panginoon. Kaya ingat kayo dyan sa mga politikong parang akala ang dami nilang napapahanga sa kanilang mga ginagawa, pero ah, nakikita ko hindi talaga sila mga lingkod ng Diyos. Duda talaga ako ng 99.9% na sila ay naglilingkod sa Diyos.